Umawak na mahigpit si Sharina sa handle ng kanyang maleta habang nakatanaw sa kabuuan ng mansyon. Nagpakawala pa siya ng paulit-ulit na buntong hininga tsaka nagpakawala ng napakatamis ng ngiti. Kaya mo to, Sharina. Aniya upang palakasin ang loob. Halika na para makausap ka pa ni Mayor Maximus bago pa yung pumunta ng City Hall. Saad ng kanyang pinsan na si Marilu na siya nagrekomenda sa kanya bilang yaya. Sandali lang, ito naman napaka-apurada eh. Kalma ka lang muna. Nag-iibon pa ako ng lakas ng loob eh. Alam mo naman napatay ako kay Mayor at baka kapag naka-face to face ko siya, himatayin na lang ako bigla. Ewan ko sa'yo, Sharina, tara na kasi. Sure ka ba na hindi nababalik ang totoong nanay ng kambal? Oo nga, paulit-ulit lang, ha? Nagbayad lang si Mayor upang magkaroon ng anak at may kasunduan sila ng nanay ng twins na hindi ito pwede magpakita sa mga bata. Anak lang talaga ang habol ni Mayor at hindi ang magkaroon ng asawa. Ha? Bakit kaya ayaw niya ng asawa? Hindi ka ba nagki-curious? Hindi kaya Becky si Mayor? Ano sa palagay mo? Puro kakalokohan, insan. Tara na nga. Lalaking-lalaki yon. Sadya may mga lalaki lang talaga siguro na ayaw ng asawa pero gusto ng anak. May ganoon naman talaga eh. May kilala rin ako. Kaya hindi nag-iisa si Mayor. Buti naman kung ganon. Malay mo, kami pala nakatadhana. Piningot naman ni Marilu ang pinsan nito upang matahimik na sa kadaldalan. Halika na sabi at aalis na yun si Mayor. Oo na, heto na, nagbibiro lang eh. Pagpasok nila sa loob ay napanganga pa si Sharina nang makita nito ang loob ng bahay. Nakus insan, grabing bahay to ah, parang mall. Insan, ano ba? Huwag mong ipahalata na taga-probinsya tayo. Umayos ka. Ay, oo pala, kunwari Manila girl tayo. Ayun si Mayor, nasa coffee table. Halika, ipapakilala kita. Agad naman sila nagtungo sa kinaroroonan ng alkalde. Good morning, sir. Ito na po ang pinsan ko si Sharina, ang magiging yaya po ng kambal. Tinignan naman ni Maximus ang kabuuan ng dalaga habang seryoso ang tingin nito. Kaya mo ba mag-alaga ng kambal? Oh yes naman po, Mayor. Kahit ikaw, kaya kong alagaan eh. Tugon ni Sharina, kaya naman siniko siya ni Marilu. Joke lang po. Yes po, kayang-kaya ko po. Sige, tanggap ka na. Pwede ka na mag-umpisa ngayon. Thank you, Mayor. Ikaw na magturo sa kanya sa mga gagawin sa mga anak ko. Kailangan ko na rin umalis. Sige po, sir. Ako na po bahala sa pinsan ko. Okay. Tipid na tugon ng Mayor. Nang makaalis na ito sa kanilang harapan, ay agad na pinakawalan ni Sharina ang kilig na kanina pa nararamdaman. Grabe, insan. Mas gwapo talaga siya sa malapitan. Napakakinis na mukha. Na para ba mukha ng babae? Naabot na ang isa sa mga pangarap ko. Ang makita at makausap si Mayor. Tapos ngayon magkakasama pa kami sa iisang bubong? Kaloka na dis. Isang sikat na artista at TV host noon si Maximus. Bago ito tumakbo bilang alkalde sa kanilang lugar. Dahil ipinagpatuloy nito ang nasimulan ng kanyang ama noong ito'y nabubuhay pa. Politika, yan talaga ang kinagisnan niyang buhay nila. Tumigil ka na nga, insan. Halika na sa magiging alaga mo. Magiging mga anak ka mo. Asa ka. Ito talaga eh, masyadong kontrabida sa kilig at pangarap ko. Uy, hindi ah. Masaya ako para sa'yo. Hindi ka pa nasanay sa akin. Tugon ng pinsan nito at bahagya pang pinisil ang magkabilang pisngi niya. Kaya nga nung sinabi mo na nangangailangan ng yaya si Mayor, aba, for the go ka agad ang maganda mong pinsan. Excuse me? Kailan ko sinabi na nangangailangan ng yaya si Mayor? Ang sabi ko, yung mga anak niya. Ay, oo pala. Magkaiba nga pala yun, no? Ang talino mo talaga. Hindi talaga lulusot sa'yo ang mga sinasabi ko. Akin na ang maleta mo at ilalagay ko na sa maid's room. Ha? Bakit sa maid's room? Wala bang nanny's room? Pagbibiro ni Sharina sa pinsan. Napakamot na lamang si Marilu dahil sa kakulitan ng kanyang pinsan. Oh, nasa na mga magiging alaga ko? Nasa kwarto nila. Halika muna sa kwarto natin para makita mo. Okay, ilan nga pala kayo dito? Na ano? Na mga kasambahay? Oh yes. Isang tagalaba, isang tagaluto, at ako nga ang tagalinis. Kaya naman 3 kami at pang-4 ka. Ah, okay. Wow, ang luwang ng maid's room ah. Parang kasi laki na ito ng apartment namin. Manghang sambit ni Sharina na makapasok sila sa loob. Mismo, at may sarili tayong aircon no? Diba? Pak na pak? Sabi ni Marilu at agad na nag-appear ang magpinsan. Dinala naman siya ni Marilu kung saan naroroon ang kambal. Si Tina nga muna ang nagbabantay ng mga ito.
Tina, eto na ang pinsan ko, ang magiging yaya ng kambal. Pagpapakilala ni Marilu. Hi Sharina. Pagbati naman ni Tina. Masyadong mahaba ang Sharina. You can call me Shari, for short. By the way, nice to meet you. Tina, siguro Christina ang tunay mong pangalan, no? Nice to meet you too, Shari. Yes, Christina nga. Ang galing mo naman. Akala ko nga Clorox eh. Aba, mukhang magkakasundo tayo niya na. Pareho tayong kalog. Omsim, tugon ni Sharina. Ikaw nang bahala sa kambal ha, maglalaba pa ako eh. Okay, sige. Nakangitin tugon ni Sharina at kaagad na lumapit sa kambal. Hi babies, I'm your new mommy. I mean, nani pala. Ang maganda at sexy niyong nani, na sana'y maging mommy niyo someday. Kasi kailangan din ng daddy niyo na mag-aalaga sa kanya. Sayang naman ang kagupuhan niya kung hindi siya sa akin Natigil lang sasabihin niya nang biglang dumaan sa likuran niya si Maximus. Naiwan ko ang phone ko. Saad nito at humalik sa kambal. Napakagat naman sa ibabang labi si Sharina at hindi makatingin sa kanyang amo. Ikaw nang bahala sa mga anak ko, ha? Ano nga pala ulit pangalan mo? Love po. Love? Tanong ni Maximus. Yes, love. I mean, nickname ko po ang Love, pero Sharina po ang totoong pangalan ko. Okay Sharina. Sabay labas nito ng kwarto ng kambal. Sinungaling, Love raw ang nickname niya, baka Ikay. Shh, huwag kang maingay. Ang sarap kaya sa ears kapag tinawag ka Love ng crush mo. Sa tingin mo, narinig kaya niya ang sinabi ko kanina? Malay ko, ang ingay mo kasi eh. Nakakaisang linggo na si Sharina sa trabaho bilang yaya. Hindi naman siya nahihirapan kahit pa nga kambal ang kanyang mga alaga. Tahimik lang kasi ang mga ito, iiyak lamang kapag nagugutom. Tsaka tinutulungan din siya ni Marilu sa pag-aalaga. Tulog na nga ang kanyang mga alaga nang puntahan siya ni Marilu. Uy Bax, ako na muna magbantay dito. Umidlit ka na muna. Pwede? Oo naman, bakit naman hindi? Tsaka wala naman si Mayor eh. Paano kapag biglang dumating? Mamaya pa yon. Basta wag mo nang intindihin yon. Wala namang masamang magpahinga. Tsaka tulog naman mga alaga mo eh. Sige Insan, thank you talaga ah. Isang linggo na rin kasi akong hindi nakakatulog ng maayos. Alam mo na, hindi ako sanay na hindi sa bahay natutulog. Yeah, I know that. Kaya nga bumawi ka na ng tulog hanggat tulog ang mga to. Salamat talaga. Tsaka tinapik niya ang braso ng kanyang pinsan at mabilis na lumabas. Pero habang patungo siya sa maid's room ay natanaw niya ang bukas na pinto ng kwarto ng kanyang amo. Kaya naman agad siyang tumingin sa paligid kung wala bang makakakita sa kanya. Nang masiguro niyang walang makakakita sa kanya ay kaagad na siyang umakyat sa taas kung saan naroroon ang kwarto ni Maximus. Naks, ang bango ng kwarto ni Yorme ah. Aniya habang dahan-dahan na pumapasok sa loob. Tsaka siya pumihit pabalik upang isara ang pinto. Naupo pa siya sa gilid ng kama at diniinan ito. Wow, ang lambot naman. Napakasarap naman matulog sa ganitong kama. Tsaka ang luwag pa, pang family size. Hindi kaya yun nalulungkot? Ang laki ng kwarto at ang lapad ng kama, tapos mag-isa lang siya? Ang boring naman ng life niya. Kailangan talaga niya ng makakasama sa buhay. In short, kailangan niya ako. Mahabang wika niya sa sarili at nagpatibuwal sa kama. Grabe, heaven. Napakasarap mahiga. Tsaka niya ipinikit ang kanyang mga mata. Pero agad din niya itong iminulat dahil baka makatulog siya roon. Pinuntahan na nga lang niya ang mga pictures ni Maximus na nakadisplay roon. Mga pictures nito noong artista pa ito. Napakapogi mo talaga. Kaso napakaseryoso mo pala sa personal. Ibang-iba sa napapanood ko sa TV. Ang layo mo sa mga karakter na ginampanan mo. Aniyang muli at kumuha pa ng isang litrato ni Maximus at hinalikan ito at niyakap. Sa pictures man lang, mahalikan at mayakap kita. Masaya na ako. At ibinalik na ang litratong hawak niya. Nang bigla siyang makarinig ng mga paghakbang mula sa hagdan. Alam niyang si Maximus na yon dahil mabigat ang mga yapak nito. Hindi niya tuloy malaman kung saan ba siya magtatago. Ikot dito, ikot doon nga ang ginawa niya. Hanggang sa may pumihit na sa doorknob kaya kaagad siya sumuot sa ilalim ng kama. Tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang dalawang kamay niya. Nagmistulan siyang magnanakaw sa ilalim ng kama. Kitang-kita nga niya ang mga paa ni Maximus na papalapit sa kama nito. Pinipigilan din niya na makalikha ng ingay at baka marinig siya ng kanyang amo.
at mahuli na nagtatago siya sa ilalim ng kama. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Sharina nang makita ang pagbagsak ng polo nito sa sahig. Ang t-shirt at ang sunod ay ang slack nito at ang boxer short. Mas nanlaki ang mga mata niya nang pati ang brief nito ay nakita niya sa sahig. Ako po, ang inusunti ko mga mata, mukhang mababahiran yata ng kasalanan. Wika niya sa kanyang sarili nang bigla na lamang siyang mabahing. Napapikit na lamang siya at hindi malaman ang gagawin dahil malamang ay narinig ni Maximus ang pagbahing niya. Sino yan? May tao ba dyan? Rinig niyang tanong ni Maximus. Agad nang pinulot ni Maximus ang kanyang mga pang-ibabang saplot at muli itong isinuot. I said, sino yan? Nang bigla itong sumilip sa ilalim ng kama at nakita nito ang dalaga nakapikit habang nakadapa sa ilalim ng kanyang kama. Hey, anong ginagawa mo dito? Galit na sigaw ni Maximus habang nakasilip siya sa ilalim ng kanyang kama. Kaagad namang nagmulat ng mga mata si Sharina at ngumiti kay Maximus. Sorry sir. Tugon niya at nagpisign pa ito mula sa ilalim. Agad naman lumabas si Sharina at hinarap niya ang kanyang amo na walang suot pang itaas. Sorry talaga sir, natuwa lang po kasi ako na tignan ang mga pictures mo nung artista ka pa. Sa sobrang gulat ko po nung pihitan mo ang doorknob, bigla po ako nagtago sa ilalim ng bed mo. Nakita mo? Nakita po ang alin? Yung ano ko? Basta, nakita mo ba? Naku sir, hindi po Are you sure, Sharina? Yes po, I'm pretty sure po. Pangako po, wala po ako nakita kundi po ang mga paa mo. Okay. May tanong lang po ako. Ano? Totoo po ba yung mga pandesal mo? Sabay nguso ni Sharina sa tiyan ni Maximus. Pandesal? Abs po. Tugon ng dalaga. Get out. Napaigtad naman sa gulat si Sharina sa sigaw ng yun ng kanyang amo. Opo, sorry po talaga. Kapag pumasok ka pa rito, hindi ka na makakalabas pa ng buhay. Nalaki naman ang mga mata ng dalaga at kaagad na itong lumabas. Napakapapa siya sa kanyang dibdib dahil bigla siyang kinabahan sa sinabing yun ng kanyang amo. Grabe naman si Sir Manakot. Nakakakilig. Nakakatakot. Oo na, hindi na ako papasok sa kwarto mo. Sa buhay mo na lang. Wika nito sa sarili bago bumaba ng hagdan. Natigilan naman siya sa paghakbang nang matanaw mula sa ibaba ang nakanganga at nakatanaw sa kanya na si Tina. Kaagad siyang bumaba at lumapit rito. Tina, ano man ang iniisip mo, nagkakamali ka lang. Walang ganon, walang nangyari sa amin. Bakit napaka-defensive mo? Wala naman akong iniisip na ganyan Ani ni Tina at napakamot pa ito sa batok. Wala ba? Sorry, masyado lang akong advance mag-isip. Pero wala nga ba? Kita mo na? Pinag-isipan mo nga kami ni Mayor. Walang ganon. Pero anong ginagawa mo sa kwarto ni Mayor Maximus? Kasi may tinignan lang ako. Yung mga pictures niya. Kasi biglang dumating Ayun, naabutan ng lola mo. Grabe ka, bawal kang pumasok doon. Si Aling Sabel lang ang naglilinis doon. Pero si Marilo ang tagalinis, di ba? Oo, pero kay Aling Sabel niya ipinagkakatiwala ang kwarto at mga gamit niya. Ganun ba? Habang nagsha-shower si Maximus ay hindi maalis sa isip niya ang nangyari kanina. Namuntik na makita ng yaya ng mga anak niya ang sandata niya. Mabuti na lamang at nasa ilalim ng kama ito nagtago. Pero habang naaalala niya yon ay kusa na lamang siyang napapangiti. Ibiniling nga niya ang kanyang ulo nang mapagtanto niyang nangingiti siya. What the? Bakit ako napapangiti ng babaeng yon? Isa lang siyang yaya ng mga anak ko. Wika niya sa kanyang sarili. Pagkatapos niyang maligo ay tinawagan niya ang kanyang sekretarya para sa pupuntahan nilang barangay bukas na bibigyan ng tulong. Isang pagkatok mula sa pinto ang pumukaw ng atensyon niya. Kaya naman kaagad siyang tumayo mula sa pagkakaupo sa gilid ng kama upang pagbuksan ito. Hi, Sir Mayor. Pinapatawag na po kayo ni Manang Sabel para raw po makakain ka na. Yung kambal nga po pala, nasa living room, nasa crib po nila. Bakit parang natatakot ka? Tanong niya sa dalaga. Kasi Sir Mayor, sabi mo kapag tumuntong ulit ako dito, hindi na ako makakalabas pa ng buhay. Bakit? Nasa labas ka lang naman ng pinto Tsaka naniwala ka talaga sa sinabi ko? Medyo po, malay ko po ba kung seryoso po kayo ron? Sorry po talaga
Huwag mo po sana akong sisantihin kasi kailangan ko ng trabaho. Dahil pinag-aaral ko po ang dalawang kapatid ko. Isang elementarya at high school po, kaya sana po. Nahinto sa pagsasalita si Sharina nang ilapat ni Maximus ang dalawang daliri niya sa mga labi ng dalaga. Ang dami mo namang sinabi. Alam ko yan. Nasabi na sa akin ni Marilu. At huwag kang mag-alala, kailangan kita, kaya hindi kita sesesantihin. Po, kailangan niyo ako? Gulat na tanong ni Sharina sa kanyang amo. Oo, dahil kailangan ko mag-aalaga sa mga anak ko. Oo nga po pala. Nauna na nga bumaba si Maximus, ngunit si Sharina ay nanatiling nakatulala habang nakangiti. Kailangan niya raw ako? Ay, si Mayor, need niya ako. Sa susunod niyan, want niya na ako. Tsaka ito tila prinsesa na bumababa sa hagdan. Kumakaway pa ito na animoy may mga fans na nakapaligid sa kanya. Tapos nang kumain si Maximus at ganoon din naman sila ni Marilu, Christina at ang dalawang guard ng mansyon. Ang kasabay sa pagkain ni Maximus ay si Manang Sabel. At ito lang din ang pinagkakatiwalaan niya pagdating sa kwarto at ang mga gamit niya. Mas pinili na nga lang ni Sharina na matulog sa kwarto ng mga alaga niya. Dahil napupuyat lamang siya sa kakatingin sa mga ito sa gabi. May CCTV naman sa kwarto ng mga ito. Kaya nakikita niya mula sa maid's room ang mga bata. Pero mas pinili niyang doon na lamang matulog. May CR din naman doon at may kama, kaya naman makakatulog siya ng maayos. Tulog na ang mga bata, kaya naman naisipan niya maglinis ng katawan bago matulog. Ang tanging dala lang niya sa loob ng CR ay ang kanyang tuwalya. Kumakanta pa siya habang naglilinis ng katawan. Laking gulat na lamang niya na makita si Maximus na nasa loob ng kwarto ng kambal. Hindi niya malaman kung paano gagawin sa sarili, lalo na't tanging tuwalya lamang ang nagsisilbing takip ng kanyang katawan. Lalo na't maikli lang ang tuwalya niya at kitang-kita ang kanyang hita. Nagkatitigan pa silang dalawa at kaagad siya tumakbo pabalik sana sa CR. Ngunit nakasarado pala ito, kaya naman nauntog siya rito at nawala ng balanse. Kaya naman napaupo siya sa sahig. Kaagad naman siyang tinulungan ni Maximus na maitayo. Ngunit habang itinatayo siya ay pareho pa silang nadulas. Kaya naman napahiga siya sa kasilanang bahagi ni Maximus. Kaagad siyang bumalikwas ng bangon nang maramdaman yon. Kasabay nito ang pagkakalas ng tuwalya sa katawan niya. Kaya naman nanlaki ang mga mata niya. Kitang-kita naman ni Maximus ang kabuuan niya. Agad naman pumikit ang lalaki, ngunit huli na ang lahat dahil nasilayan na niya ito. Mabilis na dinakma ni Sharina ang kanyang tuwalya at muling ipinalupot ito sa katawan niya. Nasyak ng sobra ang dalaga dahil sa pangyayaring yon. Sorry, hindi ko sinasadyang makita. Tsaka hindi ko alam na dito ka na matutulog, kaya pumasok ako agad para tignan ang mga anak ko. Hindi naman nakapagsalita si Sharina at tila nalunok na niya ang kanyang dila. Napayuko na lamang siya at sunod-sunod na pumatak ang mga luha niya. Sorry talaga, Sharina, hindi ko sinasadya. Tahan na. Sorry. Paulit-ulit na paghingi ng tawad ni Maximus sa dalaga. Wala na po, nakita mo na po lahat-lahat sa akin. Tugon nito habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Magbihis ka na, sorry talaga. Ganun na lang yon, Sir Mayor? Ha? Ano ba dapat kong gawin? Pakasalan mo ako. Namilog naman ang mga mata ni Maximus dahil sa sinabing yun ni Sharina. Ano? Kasal agad? Yung ina nga ng mga anak ko, hindi ko pinakasalan. Pero biglang umawa si Sharina na parang bata. Pakasalan mo ako, Sir Mayor, kung ayaw mong tumalon ako mula sa rooftop mamaya. Are you crazy? Yes, Mayor, I'm crazy for you. Sabay iyak muling nito. Sinasadya talaga niya lakasan. Sabi ng nanay ko, ang katawan ng babae ang pinakamaselan sa lahat, na hindi dapat nakikita ng hindi naman niya asawa. At dahil nakita mo na po ang katago-tago ko, kailangan mo akong pakasalan. Sharina, 2024 na. Hindi na tayo panahon ng Hapon. Pero panahon po tayo ng Korea at China ngayon. Sige po, kung ayaw mo akong pakasalan, mas mabuti na lang natapusin ko na ang buhay ko. Tabi dyan, sir. Agit ako sa rooftop. Fine. Oo na, papakasalan na kita. Natigilan naman si Sharina sa isinigaw na yun ni Maximus. Seryoso po? Pakakasalan mo na ako? Napalamukos naman si Maximus sa mukha at hinarap si Sharina. You're crazy. Tatalo na talaga ako. Pananakot niya. Pero kaagad siyang hinapit ni Maximus sa baywang at sinil niya ito ng halik sa mga labi. Ayan, para mas may dahilan ka para tumalon sa rooftop. Sabay labas nito ng kwarto at naiwan nakanganga ang dalaga.
Dahil sa mga nangyari kagabi ay hiyang-hiya na si Sharina na tignan si Maximus. Kapag makakasalubong niya ito ay kaagad siyang umiiwas o di kaya naman ay lumiliko siya. Basta maiwasan lamang niya ito. Uy bakla! Panggugulat sa kanya ng pinsang si Marilu. Ay bakla langgam, ano ba? Nanggugulat ka naman eh. As in nagulat ka talaga? Tanong ni Marilu sa kanya. Malamang bigla-bigla ka sumusulpot eh. Kasi naman kanina pa kita napapansin na iniiwasan mo si Mayor. Ano ba nangyari? Wala. Wala raw. Sus, bakit parang may naaamoy akong kakaiba? Hininga mo lang yon, Marilu. Grabe siya oh, pinsan mo ko uy. Sabihin mo sa akin, pinagalitan ka ba ni Mayor kaya iniiwasan mo siya? Of course not. So ano nga, bakit nga? Kainis naman to eh, sabihin mo na. Nakakahiya kasi insan. Grabe, as in nakakahiya talaga. Makikinig ako, ano ba yon? Luminga pa sa paligid si Sharina bago mag-umpisa magkwento sa kanyang pinsan tungkol sa mga nangyari kagabi. Kasi kagabi naglinis ako ng katawan. Then, tanong ni Marilu. Paglabas ko ng banyo nandoon si Sir Mayor sa silid ng kambal. Sa sobrang taranta ko, bumalik ako sa banyo pero naisara ko nga pala yon kaya nauntog ako. At ang ending, bumagsak ako sa sahig dahil na out of balance ako. Tinulungan niya akong tumayo pero hindi niya ako maitayo. Tapos ayun, nabuwal ako ulit sa katawan niya. Grabe insan, naramdaman ko yung anaconda sa short niya. Baliw, imagination mo na naman yan. Hindi nga. Sabay padyak pa nito na tila bata na ayaw paniwalaan ng kalaro. Totoong sinasabi ko kahit itanong mo pa kay Darna. Lalo na akong hindi naniniwala, Ikay. Ikaw ha, grabe ka na talaga mag-imagine. Ang lawak ng imahinasyon mo. Kung ayaw mo maniwala, edi wag. Hinalikan pa nga niya ako eh. Hala, naku, may CCTV nga pala sa kwarto ng mga bata. What if magkita yun nila Manang Sabel at Tina? Bakit? Ano ba nangyari bukod doon? Don't tell me, nag-ano kayo? Sira, walang ganon. Pero as in nakakahiya, paano ba i-delete yun? Anong mali ko mag-delete ng ganon? Ano pa ba kasi ang nangyari? Hindi na nga maikwento pa ni Sharina ang iba pang nangyari. Napasa po na lamang siya sa kanyang noo. Tsaka kung napanood man nila yon, di sana nilapitan ka na nila at tinanong, di ba? Maaga kami natulog kagabi, kaya safe yung nangyari sa inyo ni Mayor. Grabe siya oh, sabi na nga wala nangyari sa amin eh. Sabay talikod nito sa kanyang pinsan at muling nagpatuloy sa pagsasalita. Akala ko talaga totoong pakakasalan na niya ako dahil natakot siya na baka ituloy ko nga ang pagtalong ko sa rooftop. Pero hinalikan niya lang ako at sinabi sa akin na, ayan, para mas may dahilan ka ng tumalon sa rooftop. Kainis, insan, napahiya ako doon ng 99%. Pero in fairness ha, ang lambot ng mga labi niya. Para kung isa sa mga leading lady niya na may kissing scene kami. Sabay harap niyang muli, pero sa pagkakataong ito ay si Maximus na ang nasa harapan niya at wala na ang pinsan niya. Sir Mayor? Gulat na tanong niya. Kanina ka pa riyan? At narinig ko lahat ng mga sinabi mo. Tugon nito sa kanya. Tumingala naman si Sharina tsaka ito pumikit. Danaya, kung maririnig mo man ako, maaari bang biyakin mo ang lupa ngayon din? At ihulog mo ko mula rito? Sambit nito dahil sa labis na pagkahiya sa kanyang amo. Parang baliw talaga siya. Mahinang sambit ni Maximus pero narinig yun ni Sharina. Sorry po. Chinichismis mo talaga ang nangyari kagabi? Nakwento lang sir, kanina lang pinsan ko ang kausap ko tapos bigla nawala. May iniutos ako. Okay po. Hindi man lang sinabi sa akin na huminto ako sa pagsasalita. Ganun mo talaga ako kagusto? Para pikutin mo ako? Para pilitin ako na pakasalan ka? Kasi po, nakita mo na po ng buong buo. Pero hindi sapat na dahilan yon para pakasalan ka. At anong palagay mo sa akin? Madaling makuha? Hindi naman po. Sorry po talaga. At isa pa, Sharina. Wala akong balak na magpakasal sa kahit ng sinong babae. Kahit sa'yo pa. Tumango naman si Sharina at baka sa mukha nito ang lungkot. Ibig na niyang maiyak, ngunit pinipigilan niya ito. Sorry po, puntahan ko na po mga alaga ko at paarawan ko pa po sila. Sabay pihit nito patalikod kay Maximus at dito na rumagasa ang mga luhang pinipigilan na pumatak sa harapan ni Maximus. Gaano na kita katagal na tagahanga? Tanong ni Maximus sa dalaga. Ngunit hindi siya nilingon ni Sharina dahil batid ng dalaga na makikita ni Maximus ang mga luha niya. Simula po nung high school pa po ako. Garal-galang boses na tugon ni Sharina. Okay,
Patulong ka ulit kay Marilu na paarawan sila Moon and Star. Opo. Matabang na tugon ni Sharina at tuluyan na itong umalis sa harapan ni Maximus. Nang makita ni Sharina si Marilu na naglilinis, ay kaagad niya itong nilapitan at pinitik sa tenga. Aray, ano ba? Bakit naman namimitik ka ng tengar yan? Pahamak ka no? Bigla kang umalis kahit alam mong nagsasalita ako. Narinig tuloy ni Mayor lahat ng sinabi ko. Sorry naman, bigla kong inutusan na ilabas ko yung halaman na nasa center table eh. Bakit hindi mo man lang ako kinalabit para alam ko na hindi na pala ikaw ang kausap ko? Biglaan nga sorry na. Pero ano man yung mga sinabi mo, mas okay nang si Mayor ang nakarinig. Sobrang kahihiyan na mga pinanggagawa ko. Tapos madudugtungan na naman ng isang kahihiyan. His, hindi bali na nga. Tulungan mo raw ako ng paarawan ng mga bata. Okay, sige. Habang nasa opisina si Maximus ay paulit-ulit niya naaalala si Sharina. Ano ba nangyayari sa akin? Bakit ba paulit-ulit ko naaalala ang mga nangyaring yon? Aminado siya ngayon lang siya ulit nagkaganito. Matapos na makipaghiwalay sa nobya niya noon na kapwa niya artista. Matapos nila maghiwalay ay nagdesisyon itong itigil ang magulong buhay. At ito nga ang mundo ng showbiz. Parte na rin ito ng pag-move on niya sa dating kasintahan. Dahil batid niya mas mahihirapan lamang siyang kalimutan ang nararamdaman para dito kung magkikita pa sila. At dahil sa nangyari ngang yon ay nangako si Maximus na hindi na siya muli pang iibig. Mas gusto na lamang niya magkaroon ng anak kahit pa nga magbayad na lamang siya ng malaking halaga sa babaeng pagbubuntis ang anak niya. At sa hindi inaasahan ay nagbunga pa ito ng kambal. Malinaw naman sa kasunduan nila na hindi kailanman maghahabol ang ina ng mga sanggol dahil malaking pera ang ibinayad ni Maximus sa kanya. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago niya harapin muli ang mga papel na kailangan niyang pirmahan. Ano ba? Focus, focus. Hindi mo kailangan na isipin ng balong na yaya ng mga anak mo. Wika niya sa kanyang sarili dahil hindi pa rin talaga maalis sa isipan niya si Sharina. Kaya naman muli niyang binitawan ng ballpen at chinek ang cellphone kung saan nakakonek dito ang CCTV sa kwarto ng mga anak niya. Napangiti na lamang ito bigla nang makitang abala si Sharina sa pag-aalaga ng kanyang mga anak. Hindi alam ng dalaga ang tungkol dito na nakakonek kay Maximus at napapanood nito ang bawat galaw ni Sharina. Pero kung minsan naman ay hindi niya ito pinapanood para bigyan na rin ng privacy ang dalaga. Ginawa lamang niya ito para makita ang nangyayari sa kanyang mga anak. Ginabi na ng uwi si Maximus dahil marami itong pinuntahan mga events ngayong araw. Pagkapasok nga nito sa loob ng bahay ay pabagsak siya na upo sa couch kasabay nito ang pagpapakawala ng malalim na buntong hininga. Pagod na pagod siya at masakit ang ulo. Nandito ka na pala, Max. Halatang pagod na pagod ka ha. Yeah, Manang Sabel. Wala tong pinagkaiba noong artista ka pa. Umalis ka na sa magulong mundo ng showbiz pero heto ka na naman ngayon, isa ka mayor. Kaya ko to, Manang. Ipapahinga ko lang to. Then okay na ulit. Kumusta mga anak ko? Tulog na. Si Sharina naman, tulog na rin yata. Kumain ka na ba? Kumain na po ako. Ganun ba? Gusto mo ba magkape? Sige, Manang. Pahingi ako. Nang makapagtimpla si Manang Sabel ay kaagad itong bumalik kay Maximus. Oh, heto. Kaso baka lalo kang hindi makatulog niyan. Kaya ko po to, Manang. Sabay kuha niya ng kape at sandaling hinipan ito at hinigop. At muling ipinatong sa platito. Manang, may tanong lang ako sa'yo. Sige ba, wag lang math ha? Alam mo naman na kahit 65 na ako, mahina pa rin ako sa math. Don't worry, Manang. Hindi ito math. Sibika at kultura ito. I'm just kidding. Alam ko seryoso ang tanong na yan. Ilang araw na rin kasi kitang napapansin na parang may kakaiba sa mga kinikilos mo. Neto mga nakarang araw. Kahit hindi ka magsalita, nararamdaman ko yon. Para mo na akong tunay na ina. 10 taon ka pa lamang nang mamasukan ako bilang kusinera sa inyo. Hanggang sa mawala ang mami at daddy mo ay magkasama pa rin tayo. Ano ba ang bumabagabag sa'yo? I'm not sure. Manang, kung ano ba talaga tong nararamdaman ko. Nalilito ako. Hindi ko alam kung nagugustuhan ko na rin ba siya. Sabi na't babae yan. Bakit ka naman nalilito? Puso mo yan. Ikaw dapat ang higit na nakakaalam kung nagugustuhan mo na nga ba ang babaeng yon. Ang sabi mo noon, nung maghiwalay kayo ni Dayan, hindi ka na ulit magmamahal. Pero ano sabi ko sa'yo? Huwag ka magsalita ng tapos dahil hindi mo alam ang mga mangyayari pa sa hinaharap. Bakit ka malilito o matatakot na umibig muli? Porke ba nasaktan ka noon?
paulit-ulit ka nalang masasaktan ulit? Pagdating kasi sa pagmamahal, may kalakip talaga na sugal yan. Walang masamang magmahal ulit, Max. Tandaan mo yan. Kaya kung sino man yung babaeng yan, kahit si Sharina man yan, huwag kang matakot na sabihin at sumubok muli ng magmahal. Sandali, Manang. What did you say? Si Sharina? Oo, akala mo ba hindi ko nakikita? Kakaiba ang mga tingin mo sa kanya. Isang linggo pa lang siya rito nung mapansin ko may kakaiba ka ng pagtingin sa dalagang yon. Seryoso ka, Manang? Napapansin mo? Oo naman. Gusto mo na siya, no? Siguro po. Hindi naman ako ganun kasigurado. Pero lagi ko na lang kasi siyang naiisip eh. Kahit hindi ko naman siya iniisip, bigla-bigla na lang pumapasok sa isip ko. Pati sa isip ko, papansin pa rin ang baliw na babaeng yon. Hindi siya baliw, Max. Ganun lang talaga siya. Malambing at palabiro. Napakabait ni Sharina. At napakamaalaga sa mga anak mo. Minsan tinutulungan namin siya kapag sabay na umiiyak ang kambal. Nahihirapan siya. Kung tutuusin, maganda siya at may pinag-aralan naman. Kaya hindi mahirap sa kanya maghanap ng ibang trabaho. Undergraduate si Sharina sa kursong tourism. Mas pinili niyang huminto para makapag-aral ang dalawa niyang kapatid na nasa elementary at senior high school. Breadwinner si Sharina, kaya bilib na bilib ako sa batang yan. At heto pa, may nalaman ako tungkol sa kanya. Ano po yon? Balak pala niya mag-abroad sa Hong Kong. Inaayos na pala niya ang mga papeles niya. Pero nung nalaman niya kay Marilu na naghahanap ka ng yaya, agad siya nagpresenta na siya na lang. At pansamantalang kinalimutan ang balak na pag-iibang bansa. Kaya kung ayaw mong pati siya ay mawala sa'yo, sabihin mo nang nararamdaman mo para sa kanya. Mas lalo akong humanga sa kanya dahil sa nalaman ko. Pero sino ang nagsabi niya sa'yo, Manang? Si Marilu. Nagtanong ako. Dahil nga napapansin ko nahuhulog ka na sa yaya ng mga anak mo. Ang tindi mo, Manang, napakalakas ng pakiramdam mo. Ako pa ba? Dahil sa mahaba nilang pinag-usapan ni Manang Sabel, ay hindi na niya nainom pa ang kape niya. Kaya naman lumamig na ito. Ang lamig na, Manang. Natatawang sabi ni Maximus. O see? Ganyan talaga. Kapag napapabayaan ay lumalamig. Parang sa relasyon lang yan. Grabe ka na talaga, Manang, ha? Pati ang kape nagagawa mo ng hugot. Nga pala, hindi na ba kayo nagkita ng the one that got away mo? Ngumiti lang ang matanda tsaka ito umiling. As in, hindi na? Wala ka na naging balita sa kanya? Sige na, matulog ka na. Magpapahinga na rin ako. Pag-iiba ni Isabel sa usapan. Okay, good night, Manang. Hindi ka agad nagtungo sa kwarto niya si Maximus. Dahil nagtungo ito sa kwarto ng mga anak niya kung saan naroroon din si Sharina. Kumatok siya mula sa labas at kaagad naman siyang pinagbuksan ni Sharina. Sir Mayor? Ani ng dalaga. Mabilis na pumasok si Maximus at kumuha ito ng damit na siyang ipinantakip niya sa CCTV. At walang kaabog-abog na sino nga ba niya kaagad ng halik ang dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Sharina sa ginawang yun ni Maximus sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit inaangkin nito ang mga labi niya, gayong sinabi nito na kailanman ay wala siyang balak na magpakasal sa kahit kaninong babae. Bahagya niya itong itinulak, sapat na yon upang maghiwalay ang mga labi nila. Mayor, hindi porket alam mo nang matagal na kitang hinahangaan at may gusto ako sa'yo, pwede mo na akong halikan kahit kailan mo gustuhin. Kung wala kang balak na mahalin ako pabalik, pwede po bang wag mo na akong paasahin? Hindi po ako laruan, Mayor. Naiiyak na sabit ni Sharina at paulit-ulit na pinunasan ang mga labi gamit ang kanyang mga palad. Umalis ka na po, magpapahinga na po ako. Nakayukong wika ng dalaga habang may ilang pang pumapatak na luha mula sa kanyang mga mata. Sharina, I think gusto na rin kita. Saad ni Maximus, kaya naman kaagad na nag-angat ng tingin muli sa kanya si Sharina. Ano po? Gusto na kita, Sharina. Pag-uulit ni Maximus. Nananaginip ba ako, Sir Mayor? Or pinagtitripan mo lang ako? Totoo to. At bakit naman kita pagtitripan? Seryoso ka po ba talaga? We. Oo nga, I'm serious. I like you, Sharina. I like you. Napalunok naman si Sharina dahil sa paulit-ulit na sinabing yun ni Maximus sa kanya. Hindi pa ba expired yung about sa gusto mong pakasalan kita? Ha? Ang kasal? Seryoso ka ba? Tanong ni Sharina. Pero ang sabi mo, wala kang balak na magpakasal sa kahit sino mang babae.
Yun din ang akala ko. Pero biglang nagbago yon. Pero wag kang mag-alala, hindi naman kita kaagad na pakakasalan eh. Gagawin ko ang mga ginagawa ng lalaki sa gusto nilang maging kasintahan. Liligawan kita, Sharina. Kung kinakailangan na pumunta ako sa inyo at formal na ipagpaalam sa mga magulang mo, gagawin ko. Gagawin mo talaga yon? Ang isang sikat na artista noon at ngayon ay mayor manliligaw sa yaya ng mga anak niya? Hala, baka sabihin ng mga tao na buwang ka na. Bakit ko kailangan pansinin ng sasabihin ng ibang tao? Buhay ko to. My life, my rules. At pagdating sa pag-ibig, walang mahirap, walang mayaman. Kaagad namang yumakap si Sharina kay Maximus. Hindi niya inaasahan na magugustuhan din siya nito. Pinatunayan nga ni Maximus na tunay ang kanyang nararamdaman para sa dalaga. Inaya niya ito na umuwi sa probinsya nila. At habang lulan sila ng sasakyan, ay kinakabahan naman si Sharina at napansin yun ni Maximus. Kaya naman hinawakan niya ang kamay nito at marahang pinisil. Kinakabahan ka ba? Tanong niya rito. Oo, sobra. Parang may 10 daga na naghahabulan sa dibdib ko eh. Tugon nito sa kanya. Ako rin. Kasi hindi ko alam kung ano ba magiging reaksyon ng mga magulang mo. Oo nga eh, baka sabihin sa akin, nag-Maynila lang ako, tapos biglang may manliligaw sa akin na mayor. Kaya naman pwede pa tayong umatras, Sir Mayor. Bakit naman tayo aatras? Ganon din naman yon. Mas mabuti sabihin na natin sa kanila ang paliligaw ko. Tsaka bakit mo pa ako tinatawag na Sir Mayor? Manliligaw mo na ako ngayon, hindi mo na ako amo. Pero yaya pa rin ako ng kambal. Sanay mo na ang sarili mo na tawagin ako sa pangalan ko. Tsaka soon, tatawagin mo na ako mahal. Naks, kinikilig yung atay ko, grabe. Kaka-excite naman yon. Pwede mo naman rin akong tawagin mahal kung gusto mo. Mayor, parang awan nyo na. Baka hindi tayo makaabot sa Nueva Ecija nito. Saad ng personal driver ni Maximus. Kunod noon naman na binalingan ito ng tingin. Ha? Bakit naman? Nagtatakang tanong ni Maximus. Baka po kasi mamatay na ako sa inggit. Kalmahan niyo lang po muna. Natatawan tugon nito. Natawa naman sila Maximus at Sharina dahil sa itinugon ng driver. Bakit kuya? Wala ka pa bang love life? Wala pa po. Yung kaisa-isang babaeng gusto ko, ayaw naman sa akin. Hala, bakit naman? Tanong ni Sharina. Basta raw po. Basta ayaw niya lang sa akin. Dahil siguro hindi naman ako mayaman. Walang pwedeng ipagmalaki. Pagdating sa pagmamahal, walang pinipiling estado sa buhay yan. Hayaan mo na, kung ayaw niya sa'yo, edi wag. Huwag mong ipilit ang sarili mo. Makakahanap ka rin ng babaeng kaya kang mahalin pabalik. Kahit sino ka pa at kahit mahirap lang tayo, ay may magmamahal pa rin sa atin. Aba, ang galing naman magpayo ng mahal ko. Shock. Ano? Ano sabi mo? Tinawag mo ako mahal? Grabe ang bilis ha. Akala ko ba suitor pa lang kita? Hindi naman na ito sinagot ni Maximus. Sa halip ay nginitian lamang niya ito. Nang makarating sila sa Nueva Ecija ay mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib nila Maximus at Sharina. Ilang minuto pa nga ang lumipas at nakarating na rin sila sa bahay nila Sharina. Paghinto nila sa tapat ng bahay ay napakaraming kapitbahay ang nakatanaw sa kanila. At dahil dating artista si Maximus ay kailangan niyang itago ang mukha niya. Naka-face mask at naka-sunglass nga siya. Dahil kapag nalaman ng mga tao na siya yon ay maaari siyang pagkaguluhan ng mga ito. Nay! Ang ate, nandito na po! Sigaw ng busong kapatid ni Sharina. Kaagad naman lumabas ng bahay ang ina ni Sharina na may bitbit pang bilao na naglalaman ng bigas. Abay, oo nga no. Teka, sino ang mga kasama niya? Baka po yung boss niya, Nay. Nay, I miss you! Sabay yakap ni Sharina sa kanyang ina at paulit-ulit na hinalikan nito sa pisngi. Grabe, ang alat, Nay ha? Hindi pa ako naliligo eh. Sino nga pala yung kasama mo? Sa loob na po natin pag-usapan, Nay. Siya nga po pala, nasan po si tatay? Nangangahoy pero mamaya nandito na yon. Magandang hapon po. Pagbati ni Maximus sa ina ni Sharina pagkaalis nito ng salamin at face mask. Magandang hapon rin naman po. Tugon ng ginang. Nakakita na rin ako sa wakas ng artista. Pero hindi na po ako artista ngayon. Nakangitin tugon ni Maximus. Kahit na po, at least naging artista ka pa rin noon. Sir Mayor, pasok na po tayo sa loob. Ani ni Sharina kaya naputol ang pag-uusap ng dalawa. Ate,
Hindi ba siya yung artista na crush mo? Tanong ng bunso niyang kapatid habang papasok sila sa loob ng bahay. Shh, huwag kang maingay, Sarah. Baka may makarinig sa'yo. Okay po. Pagkapasok nga nila sa loob, ay kaagad niyang pinaupo si Maximus sa upuan nilang mahaba na gawa sa kawayan. Pinagpagpan niya ito gamit ang kanyang palad. Ibinaba naman sa lamesa ni Sharon ang bitbit niyang bilao at nagtungo sa kusina upang ipagtimpla ng juice ang mga bisita. Nang makapagtimpla ito ay kaagad din bumalik. Pasensya na po at juice lamang po ang mayroon kami. Okay lang po. Tugon ni Maximus at tinabot nito ang juice mula kay Sharon. Dalawa lang, Nay? Paano naman ako? Nakangusong tanong ni Sharina. Bakit? Bisita ka ba? Natatawan tanong ng kanyang ina. Magtubig ka na lang doon. Eto, hati tayo. Pag-alok ni Maximus. Hindi po, sige lang, nagbibiro lang ako. Ano nga po palang sadya nyo? Tanong ni Sharon kay Maximus. Hintayin na po natin si Tatay, Nay, bago po kami magsabi kung ano nga po ba ang sadya namin. Saad ni Sharina at sumilip sa bintana. Oh, speaking of Tatay, paparating na siya. Aba, ang daming nakahoy ah. Bakit po pala nangangahoy pa si Tatay? May gasol naman po tayo ah. Ay nako, ang tatay mo mas gusto pa rin ng luto mula sa kahoy at mas masarap daw kumpara sa gasol. Ngek, ganun ba yun? Tagaktak nga ang pawis ng kanyang ama nang pumasok ito sa loob. Bahagya pa itong napaatras nang mapansing may bisita. Hello Tay, nandito na po ang pinakamaganda mong anak. Naku, si ate pinakamaganda raw. Hache, di mo naman matanggap, bunso. Oh, anak, akala ko sa susunod na linggo pa lang ang day off mo. At may mga bisita pala tayo. Napaaga po ang uwi ko, Tay, dahil may special announcement po kami ng amo ko. Hello po, magandang hapon po. Ako po si Maximus, amo po ni Sharina. Magandang hapon din naman. Tay, maupo po kayo. Nay, mamaya mo napilian ng bato yung bigas na isasaing mo. May gusto po kami sabihin ni Mayor. Nagtataka man ang mag-asawa ay naupo nga ang mga ito sa tapat nila. Lalo tuloy lumakas ang kabog ng dibdib ni Sharina at Maximus. Sige na, sir, sabihin mo na sa kanila. Saad ni Sharina. Nagpakawala muna ng malalim na buntong hininga si Maximus bago magsalita. Ano po kasi gusto ko po sanang ligawan si Sharina. Kung okay lang po sa inyo. Napanganga naman si Sharon dahil sa sinabing yun ni Maximus. Ha? Ano ka mo? Liligawan mong anak namin? Seryoso ka ba? Opo, seryoso po ako. Gusto ko po ang anak nyo. Kaya gusto ko po sana siya ligawan. Bigla naman tumayo si Ronaldo at nagtungo ito sa kusina. Kaya nagtaka sila Sharina. Pagbalik nito ay may dala na itong palakol. Kaya naman agad na naghiyawan sila Sharina. Naku Tay, wag po! Pagpigil ni Sharina sa kanyang ama. Naldo, ano ba? Hindi naman kailangan na umabot sa ganito. Saad ni Sharon sa asawa. Takot namang nakatitig si Maximus sa bitbit na palakol ni Ronaldo. Tay, makukulong ka, kaya parang awa mo na. Kumalma ka. Saad din ni Sarah. Ano ba mga pinagsasabi nyo? Sa tingin nyo, papalakulin ko sila? Ibibigay ko lang to kay Mayor kung kaya niya bang gumamit nito at ipagsibak niya tayo ng kahoy. Dahil noong ako naliligaw sa nanay nyo, ipinagsibak ko sila ng kahoy noon at ipinag-igib ng tubig sa balon. Bigla naman nahimasmasan sila Sharina. Ang buong akala nila ay papaslangin na nito sila Maximus. Pero Tay, hindi po marunong gumamit ng ganyan si Mayor. Kaya ko, kakayanin ko. Tugon ni Maximus. Yung pala Sige na, para makarami ka. Wika ni Ronaldo at ibinigay na ang palakol kay Maximus. Tay, seryoso ka talaga? Oo naman. Diyan mo makikita kung hanggang saan ba ang kakayanin niya para sa babaeng nililigawan niya. Kahit hindi alam ni Maximus ang gagawin, ay susubukan pa rin niya. Napapanood lang niya noon kung paano ba gamitin ang palakol. Ngunit hindi pa niya ito nasusubukan at tanging ngayon lang din siya nakahawak nito. Nalaki ang mga mata niya nang makita kung gaano kalaking kahoy ang sisibakin niya. Lumingon pa siya kila Sharina na nakatingin din sa kanya. Ang kagaya niyang artista noon at mayor naman ngayon ay magiging taga-sibak lang ng kahoy sa probinsya. Maari ka namang umatras kung hindi mo kaya, Mayor. Huwag mong ipilit ang bagay na hindi mo kaya para lang sa anak namin na minsan ay hindi nagsusuot ng bra. Saad ni Sharon, dahilan para manlaki ang mga mata ni Sharina. Nay, ano ba?
Sabay baling niya rin ang tingin sa kanyang ama. Tay, wag niyo na po siyang pagsibakin. Baka imbes na kahoy ang masibak niyan, yung paa niya yung masibak niya. Naldo, tama si Sharina. Noon nililigawan kita, hindi rin naman ako marunong magsibak pero kinaya ko. Ang tunay na umiibig, lahat kinakaya para sa babaeng nagugustuhan niya. Pero Naldo, noon yon, iba na ang panahon ngayon. Tama si Nanay Tay, iba na po ngayon. Tumigil kayo mag-ina. Kung gusto mong pumayag ako na ligawan ka ng mayor na yan, hayaan mo ako sa ipinapagawa ko sa kanya. Kaya ko po to, Tatay Naldo. Saad ni Maximus, kaya naman napalingon sila rito. Ano ka mo? Tatay Naldo? Tinawag mo ko agad akong tatay? Sorry po. Sige, ayos lang. Basta masisibak mo lahat yan. At bibigyan lamang kita ng 1 oras para matapos yan. Po? Gulat na tanong ni Maximus at muling nilingon ang mga malalaking kahoy. Bakit? Hindi mo kaya? Madali naman akong kausap. Makakabalik ka na ng Maynila at makakahiga sa malambot mong kama. Like what I said, Tatay Naldo, kaya ko po to. Trust me, and I will do everything for your daughter because I love her. O siya, wag mo na akong ma-English at hindi ko maintindihan. Yes po. Tugon ni Maximus at nagumpisa na itong itaga ang palakol sa kahoy. Wow, ang galing. Nakiliti lang ang kahoy. Ani ni Ronaldo at pigil naman ang pagtawa na mag-iina. Sabi mo, kaya mo. Kakayanin po. Try ko po ulit. Lalapit sana kay Maximus si Paquito, ngunit pinigilan siya ni Ronaldo. Hayaan mo siya, kaya niya yan. Muli ngang sinubukan ni Maximus. Sa pangalawa at pangatlong subok ay sumablay ito at sa pang-apat nga ay kinaya na niya. Kaya naman tuwang-tuwa ito, maging si Sharina. Sabi ko sa inyo kakayanin niya. Ani ni Sharina. Talaga ba? Wala ka naman sinabi kanina. Pinipigilan mo nga rin ng tatay mo Sa isip ko lang, Nay, hindi lumabas sa bibig ko Pero talaga bang ipapatapos mo sa kanya lahat yan, Tay? Baka bumangon mula sa libingan mga magulang niyan tapos sabihin sa atin bakit natin pinapahirapan ng anak nila. Puro ka talaga kalokohan, Sharina. Tugon ng kanyang ama. Saan pa ba ako magmamana? Di sa inyo na nanay. Bakit pala wala si Samantha? Nagpaalam sa akin na doon daw sa kaklase matutulog at may tatapusin silang project. Naku, baka sa boyfriend lang matutulog yon. Walang boyfriend si Antang, Ikay. Tugon ng kanyang ina. Di mo sure yun, Nay. Pero joke lang. Alam ko naman na magsasabi si Antang kung sakaling meron na. Tsaka may usapan kami mag-ate na walang magbo-boyfriend hanggat hindi nakakatapos sa pag-aaral. Bumalik na nga sila sa loob maliban kay Sharina na nagpaiwan sa likod ng bahay upang bantayan si Maximus na wala pa rin tigil sa pagsisibak ng mga kahoy. Tagaktak na ang pawis nito kaya naman nilapitan na ito ni Sharina. Uy, tama na yan. Huminto ka na. Pero sabi ni Tatay Naldo, hindi ako pwedeng tumigil hanggat hindi natatapos to. Tsaka 1 oras lang dapat, tapos na ako. Humihingal ng wika ni Maximus, tsaka ito naghubad. Kagad namang pinunasan ni Sharina ang mukha nito, pababa sa leeg. Natigilan naman siya nang bumaba na ito sa dibdib ni Maximus. Napalunok naman siya dahil hanggang ngayon ay hindi siya makapaniwala na iibigin din siya ng lalaking pinapangarap lamang niya noon. Huwag mong isipin ang sinabi ni tatay. Huminto ka na. Sorry dahil sa pagpunta natin dito, napasabak ka tuloy sa pagsisibak ng kahoy. Binitawan naman ni Maximus ang hawak niyang palakol at hinawakan ang 2 kamay ni Sharina. Bakit ka naman magsusorry? Ako ang nag-aya na magpunta rito. Tsaka ang sarap pala ma-experience yung ganito. Yung mga makalumang panliligaw. Tsaka gaya ng sabi ko sa tatay mo kanina, lahat gagawin ko para sa'yo. Para ako nananaginip ng gising. Alam mo ba na hindi ko inaasahan to? Pinapangarap lang kita noon tapos ngayon natupad na. Ako rin naman Hindi ko inaasahan na muli ako magmamahal. Sabi ko noon, ayoko nang magmahal kasi ayoko nang masaktan. Pero heto ako, nagmamahal ulit. Sumugal ulit ako, Sharina. Kaya sana last ka na. Oo naman, hindi man ako ang nauna, ako naman ang huli. At ako ang makakasama mo habang buhay. Mamahalin kita hanggang sa aking huling paghinga. Nang akamanghahalikan ni Maximus si Sharina ay biglang sumigaw si Ronaldo. Yung kahoy ang sibakin mo, hindi ang anak ko! Kaya naman naitulak nila ang isa't isa at agad na pinulot ni Maximus ang palakol. At muling ipinagpatuloy ang ginagawa. Nawala lang ako, nanunuklaw ka na Tay naman, ahas ba?
pumasok ka na nga sa loob. Hindi yung panobyo pero magpapahalik ka na. Napakamot naman sa ulo si Sharina na sumunod sa utos ng kanyang ama. Kinagabihan ay bumalik din sila ng Maynila. Matapos pumayag ni Ronaldo sa panliligaw ni Maximus kay Sharina. Pumayag siyang bumalik sa Maynila si Sharina, ngunit may mahigpit itong bilin. Grabe, sobrang takot ko nung makita kong may bitbit na palakol si Tatay Naldo. Akala ko talaga katapusan ko na yun eh. Saad ni Maximus habang nasa sasakyan at pabalik ng Maynila. Sabi ko sa iyo eh, mabait si tatay. May pagka-istrikto pero palabiro rin. Ang sarap maging parte ng pamilya niyo, Sharina. Namiss ko tuloy sila mami at daddy na makita ko ang parents mo. Ipinatong naman ni Sharina ang ulo niya sa balikat ni Maximus. Ang sarap din pala may experience yung mga ginagawa sa probinsya. Kapag naging mag-asawa na tayo, gusto kong bumili ng lupa sa Nueva Ecija para doon tumira. Gusto ko ng tahimik at simpleng pamumuhay lang kapag mag-asawa na tayo. Tsaka gusto ko, nakafocus lang ako sa inyo ng mga bata at sa magiging mga anak pa natin. Na-excite naman ako. Tama ka, mas masarap talagang tumira sa probinsya. Halos 2 linggo lang na nanligaw si Maximus sa dalaga dahil sinagot na siya nito kaagad. Tuwang-tuwa naman si Maximus dahil kasintahan na niya ito ngayon. Wala na rin sinayang pang panahon si Sharina, lalo na at doon din naman sila papunta. Kaya para sa kanya ay hindi na kailangan pang patagalin ang lahat. 4 na buwan na ngayon ang kanilang relasyon. Masaya lang sila at walang nagiging problema. Kahit na sa iisang bubong lamang sila nakatira, ay hindi nila ginagawa ang ginagawa ng mag-asawa. Ni hindi sila nagtatabi sa higaan dahil yun ang mahigpit na bilin ng kanyang ama. Papahirap na ring alagaan ng kambal ngayon kaya naman kumuha na si Maximus ng 2 yaya para sa mga ito. Madalas silang umuwi ng probinsya at isinasama nila ang kambal. Para na silang totoong pamilya. Kasal na lamang ang kulang. Kapag kinasal na kayo ni Sir, magiging amo na kita. Anong itatawag ko sa'yo? Ma'am Sharina ba? Ayoko ng ma'am. Gusto ko madam. Joke? Ano ka ba? Magpinsan tayo. Bakit mo naman ako tatawaging ma'am? Kahit asawa ka na ng mayor? Oo naman. Tsaka matagal pa yun no? Hindi pa nga nagpo-propose sa akin eh. Asawa ka agad? Malay mo naman, naghahanda na si mayor, di ba? Baka may inaayos lang bago kanya alokin ng kasal. Sana nga. Tugon naman ni Sharina. Alam nyo, ang paglusong sa buhay na may asawa ay hindi madali. Napalingon naman silang dalawa kay Manang Sabel. Manang Sabel, kayo po pala? Tanong ni Sharina. Si Maximus, para ko ng anak yan. Kaya naman masaya ako sa relasyon nyo. Iba ang saya na hatid mo sa kanya. Mas madalas ko siya nakikita nakangiti ngayon. Hindi kagaya noon na lagi na lamang malungkot at seryoso ang muka. Sabay hawak niya sa kamay ni Sharina. Kapag mag-asawa na kayo, mahalin mo siya ng sobra ha? Lagi mong iparamdam na nariyang ka para sa kanya. Para sa mga anak niya. Salamat kasi kahit na hindi mo tunay na anak ang mga bata, mahal na mahal mo sila na parang tunay mong mga anak. Bihira ang kagaya mo, natanggapin at mahalin ang anak ng boyfriend niya sa ibang babae. Makakaasa po kayo Manang Sabel. Baka mamahalin ko po ang mag-aama. Mahal na mahal ko po talaga silang 3. Napakaswerte sa'yo ni Maximus. Unang kita ko pa lang sa'yo, alam ko na mabuti kang tao. Tsaka mas gusto ko talaga na ikaw ang makatuluyan niya kaysa naman sa ibang babae at mayaman kagaya niya pero siya lang ang mamahalin at hindi ang mga anak niya. Maswerte rin po ako sa kanya, Manang. Sobrang swerte ko po. Kahit mayaman at dating sikat na artista at talaga namang kilalang tao. Pumatol po sa kagaya ko ng probinsyana. Mahirap lang at hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Ganun naman talaga pagdating sa pag-ibig. Hindi mahalaga kung mayaman ba o mahirap. Kasi ang importante naman ay yung nagmamahalan kayo. Ay naku Manang Sabel, tumpak ka po dyan. Tugon ni Marilu. Bigla naman nagring ang cellphone ni Sharina. At napangiti pa nga ito na makita si Maximus ang tumatawag sa kanya. Pinag-uusapan lang natin, heto na ngayon at tumatawag na. Hello mahal, napatawag ka? Gumayak ka mahal. Saad ni Maximus mula sa kabilang linya. Ha? Bakit? Saan tayo pupunta? Basta mahal, pauwi na rin ako. May tinatapos lang ako. I love you. I love you too. Sige. May lakad kayong dalawa? Tanong ni Manang Sabel. Opo hindi naman sinabi kung saan. Basta gumayak daw ako. Sige po maliligo lang po ako.
Naku, parang alam ko na kung saan ang punta nyo. Magde-date kayo malamang. Doon kayo kakain sa mamahaling restaurant. Tapos sa cake may nakalagay na singsing. Tapos yung singsing pala na yon is engagement ring. Wika ni Marilu at agad naman siyang pinitik ni Sharina sa noo. Sige, nood pa ng mga pelikula. Aray, mali mo naman, di ba? Mali mo, ganun nga. Mag-yes ka kaagad ha? Baka kasi biglang mauntog si Mayor at biglang umatras. Che, mag-love life ka na rin kasi nang hindi ka bitter dyan. Bakit kasi hindi mo pabigyan ng chance si Paquito? Gustong gusto ka niya tapos ikaw puro ka pakipot dyan. Kahit alata naman na may pagtingin ka rin sa kanya. Sino nagsabi sa'yong meron? Wala akong gusto kay Paquito, no? Huwag ka na magsinungaling, lumalaki ang butas ng ilong mo. Kinapa naman kaagad ni Marilu ang butas ng ilong niya. Hindi naman natural na to. Natatawa namang umalis sa tabi nila si Manang Sabel at nagtungo na ito sa maid's room upang makapagpahinga. Nang makaligo at makabihis na si Sharina ay sakto naman ang pagdating ni Maximus. Are you ready, mahal? Yes, I'm ready. Pero saan ba talaga tayo pupunta, mahal? Secret, pero alam ko matutuwa ka. Talaga ba? Pabebeng sambit ni Sharina at ikinawit na niya ang kanyang braso sa braso ni Maximus. Oo naman, mahal. Ipinapangako ko yan sa'yo. Wait lang pala, sisilipin ko lang muna ang mga bata. Okay, mahal. Habang nasa sasakyan nga, ay nahulaan na ni Sharina kung saan pa sila pupunta ngayon ni Maximus. Mahal, parang alam ko na kung saan tayo pupunta. Talaga? Saan? Uuwi tayo sa amin? No, bakit naisipan mong umuwi ulit? Tsaka, bakit hindi natin isinama sila muna ti Star? Kasi nga po, gusto kitang masolo today. Kaya nga pinag-day off ko muna si Paquito dahil gusto ko ako naman na mag-drive. Nang makarating na nga sila sa Nueva Ecija, ay huminto sila sa pinapagawang bahay. Bakit dito tayo huminto, mahal? Halika, baba tayo. Ha? Bakit? Huwag mo sabihin na ikaw ang nagpapagawa nito. Bumaba na nga ng sasakyan si Maximus at kaagad na umikot ito upang pagbuksan ng pinto ng sasakyan si Sharina. Oo, mahal. Magiging bahay na natin to. Soon. Siguro naman kapag kinasal na tayo, ay gawa na ito. Dito tayo kasama ng mga bata at ng magiging mga anak pa natin. Dito tayo magsisimula. Ito naman ang huli kong panunungkulan bilang mayor. Kaya naman hindi na mahahati pa ang oras ko. Mas marami tayong magiging time sa isa't isa. Lalo na kapag dito na tayo nakatira. Sabay luhod ni Maximus sa harapan ni Sharina. Mahal, will you marry me? Kaagad naman tumulo ang mga luha ni Sharina at mabilis itong tumangutango. Yes, handa akong pakasalan ka. Mahal na mahal kita, Max. Pagkasabing yun ni Sharina, ay kaagad na niyang isinuot ang singseng sa daliri nito. Tsaka siya tumayo at siniil niya ito ng halik. Kaagad nilang inayos ang lahat para sa kasal. Naging abala sila ng sobra dahil dito. Mula sa engagement party hanggang sa araw ng kasal nila. Marami mga bisita at nagpunta sa araw ng kasal nila. Mga sikat na artista at mga kilalang tao sa Pilipinas. Siyempre, naroroon din ang pamilya ni Sharina, na mula pa lang sa simbahan ay umiiyak na ang mga ito. Lalo na ang kanyang ama na si Naldo. Pagkatapos ng kasal ay sa London sila nag-honeymoon. At habang naroroon sila mag-asawa ay ang pamilya muna ni Sharina ang tumira sa mansyon kasama ng mga bata. Pagka-uwi nila galing honeymoon ay doon na sila dumiretso sa pinapagawang bahay sa Nueva Ecija. Dito na sila titira dahil mas gusto ni Maximus sa lugar na to. Dahil tahimik at malayo sa polusyon. At naging simple ang pamumuhay nila rito. Kasama sila Manang Sabel, Marilu, Christina at ang dalawang yaya ng bata. Nakahiga sila ngayon at nakauna naman si Sharina sa bisig ni Maximus habang paulit-ulit siyang hinahalikan nito sa noo at pisngi. Hanggang sa tukupin na nito ang kanyang mga labi at muling ipinapaubaya ang kanyang sarili sa asawa. Habang unti-unting nagiging mapusok ang paghalik nila sa bawat isa ay siya naman paglikot ng mga kamay ni Maximus. Hanggang sa alisin na niya ang bisig niya sa nagsisilbing unan ni Sharina at nag-alis na ito ng pangitaas na suot at muling sinungaban ng halik si Sharina. Hanggang sa tuluyan na niyang alisin ang kanyang saplot at siya na rin ang naghubad kay Sharina. Muli na naman niyang nasilayan ang hubad na katawan ng kanyang asawa. Muling naglikot ang kanyang mga kamay at kung saan-saan ito napapadako, na siya namang lalong nagpapainit sa kanilang nararamdaman. Mga mahihinang pag-ungol nila ang maririnig sa kabuuan ng kwarto.
Gagawa rin tayo ng kambal at papangalanan naman natin silang Sunshine at Sunset. Bulong ni Maximus habang gumagalaw ito sa ibabaw ni Sharina. Loko, kambal na naman? May kambal ka na nga eh. Halos nahihirapan niyang magsalita si Sharina dahil mas nanggugumigil ito ngayon sa ibabaw niya. Di quadruplets naman para maiba. Pwede kung ikaw magbubuntis. Tugon ni Sharina. Ay, sabi ko nga, mas okay kung isa na lang pala. Natakot ka no? Akala mo madaling magbuntis at manganak? Lalo na kung dalawa at mas lalong mahirap kung apat pa. Sa loob lamang ng isang buwan nilang pagsasama bilang mag-asawa ay nagdalang tao na si Sharina. Kaya naman todo alaga si Maximus sa kanya. Magiging ate na ang kambal. Hanggang sa isilang na nga ni Sharina ang anak nila ni Maximus na si Sunshine. Mas naging masaya ang pagsasama nila bilang pamilya sa pagdating ng panibagong supling. Mahal, pwede na nating sundan si Sunshine para makarami tayo. Para maging one big happy family tayo. Kung suntukin ko kaya yung bibig mo, kakapanganak ko lang, gusto mo na kaagad gumawa dyan. Nagbibiro lang naman ako, mahal. Pero kapag pwede na, sabihan mo lang ako ha? Always ready ako. Lalo na at matagal-tagal na rin mula nang huling may nangyari sa atin. Mahal, please lang, matulog ka na. Oo na po, heto na. Pero pwedeng humirit? Kiss lang. Kiss tapos yakap. Please? Oo na, pwede naman. Tapos, konting gapang ng mga kamay. Tumigil ka nga. Akala ko, pwede rin eh. Hindi pa pala ako lulusot. Saad ni Maximus, tsaka ito humalik kay Sharina at yumakap na lamang. Kung minsan ay umuwi din sila ng Maynila. Pero naging bahay bakasyonan na lamang nila yon. Kahit hindi na mayor ngayon si Maximus, ay nakaugalian na nito ang tumulong sa kapwa. Likas na matulungin ito kaya naman mas lalong pinagpapala. Nagpatayo rin siya ng patahian at lahat ng gusto magtrabaho ay tinatanggap niya. Mas marami siya nabigyan ng trabaho mula nang tumira sila ng probinsya. Siya na rin ang nagpapaaral sa mga kapatid ni Sharina. Maging si Sharina nga ay bumalik na sa pag-aaral pero nag-shift ito ng course. Culinary arts na ngayon ang kursong kinuha niya dahil ito talaga ang gusto niya. Gusto niyang maging chef sa sarili niyang restaurant. Nakasuporta naman si Maximus sa kanya na mas lalong nagbibigay ng lakas ng loob sa kanya para patuloy na abutin ang kanyang pangarap. Hanggang sa tuluyan na nga niyang naabot ang kanyang mga pangarap. Isa na siyang chef sa sarili niyang restaurant. Magkatuwang sila ni Maximus sa pagmamanage nito. Magkatuwang din sila na pinapalago ang iba pa nilang negosyo. At mas marami na silang natutulungan ngayon at marami nang nabigyan ng trabaho. Marami nagmamahal sa mag-asawa dahil sa kabutihan nila sa mga tao. Wala na mahihiling pa si Maximus dahil ibinigay na sa kanila ang lahat. Kahit ang mga bagay na hindi nila hinihiling. Lahat ng mga taong humihingi ng tulong sa kanila ay hindi napapahiya ang mga ito dahil bukas palad sila Sharina at Maximus sa pagtulong sa mga nangangailangan.